Mula kay John Reps mga tol, mga sundalong Hapon sa Pilipinas, no? Pag-deploy ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas, kasado na daw, no? Tapos Chinese Ambassador Buang Xilian, Buang Xilian. Bumanat na naman daw. Yan ang ating aalamin mga kapatid at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps at kung bago ka pa lamang dito, trip po yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa tila pagtatangka ng Pilipinas na palakasin ang posisyon nito laban sa kalabang Tsino sa rehiyon, nilayo ng bansa na tapusin ang isang kasunduan sa Japan sa unang quarter ng taong ito na magpapahintulot sa pag-deploy ng mga sundalong Hapon sa bansa. Yung ginagawa ng gobyerno natin mga tol, no? Ayon dito sa mga balitang napapanood natin at ang reaksyon natin, yung ginagawa ng gobyerno natin ay para mapalakas din yung ating sandatahan. Dahil nga alam naman natin sa panahon ngayon mga tol na pag-iwanan talaga tayo ng husto, no? In terms of mga kagamitan, mga assets ng ating mga kasundaluhan. As in pag-iwanan talaga tayo. Maraming mga bansa ngayon malalakas na advance. So ang ginagawa ng ating bansa mga tol, nakikipag-alyansa, nakikipagkaibigan at gumagawa tayo ng mga hakbangin para mag-benefit no dito sa mga bagay na to ang ating bansa no in terms of forces mga tol. Kaya ito dapat talaga suportahan natin mga tol itong mga hakbangin to ng gobyerno natin. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon. Kailangan talaga natin dahil talagang agresibo yung bansang gustong sumakop ng ating mga ari-arian. Ang anunsyo na ito ay ginawa ng kalihim ng depensa ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro Jr. noong Martes at nakita bilang bahagi ng sama-samang pagsisikap ng Administrasyong Marcos na patibayin ng ugnayan nito sa mga kasosyo sa rehiyon at sa iba pang internasyonal na kaalyado tulad ng Estados Unidos upang labanan ang lumalawak na puwersa ng China sa rehiyon. Tungkol sa kasunduan sa pagtatanggol kasama ang Japan ay halos hindi na ito nakakagulat dahil nagsimula ang dalawang panig ng negosasyon para sa isang reciprocal troops agreement noon pang Nobyembre na karaang taon. Ang kasunduang ito ay inaasahang magpapahusay sa mga pamamaraan para sa self-defense forces ng Japan at armed forces ng Pilipinas na magtalaga ng mga tropa at kagamitan sa lupa ng bawat isa. Inaasahan na ang reciprocal agreement na ito sa pagitan ng Japan at ang ating bansa dahil sa pangako ng gobyerno ng Japan at ng gobyerno ng Pilipinas na pangalagaan ang mga alituntunin na nakabatay sa internasyonal na kaayusan at internasyonal na batas, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Dahil ang Japan ang may malakas na puwersang militar at mas malapit ito sa Pilipinas, ang pagbuo ng isang mas matalik na pakikipagkaibigan sa Japan ay may katuturan. Diba? Magbe-benefit pa nga tayo kaysa ang Japan sa atin mga tol Pagdating sa mga kasundaluhan, magagaling ang mga sundalo natin mga tol. Pero in terms of mga kagamitan, asset, talaga magbe-benefit tayo. Imagine nyo mga tol, magpapadala tayo for example ng mga sundalo doon sa bansa nila. Sila magpapadala rin sila ng mga militar nila rito. Di ba magandang bagay 'yon para sa Pilipinas, no? Ayos. Pagbuo ng isang mas matalik na pakikipagkaibigan sa Japan ay may katuturan. Bukod dito, ang China ay lumilitaw bilang isang karaniwang kalaban para sa Pilipinas at Japan na ang huli ay nararamdaman ang mga bantang pag-atake ng China habang tinatakot nito ang Taiwan. Ang pagsisikap ng China na sakupin ng Taiwan ay maglalagay sa panganib sa seguridad ng Japan dahil sa kalapit nito ang isla na bansa. Ayan no. Ito yung Taiwan Ito maliit na to. Teka, tuloy muna ang natin. Pilipinas. Ang pagsisikap ng China na sakupin ng Taiwan ay maglalagay sa panganib sa seguridad ng Japan dahil sa kalapit nito ang isla na bansa. Yan Ito yung Taiwan Napakaliit na bansa ito. Ayan, Taiwan. Ito yung Japan. So malapit lang din talaga sa kanila mga tol. Diba? Sa panganib sa seguridad ng Japan dahil sa kalapit nito ang isla na bansa.
Ang Pilipinas at Japan ay patuloy na pinapahusay ang kanilang alyansa at nilalayo ng Japan na ibigay sa Pilipinas ang kauna-unahang security cooperation grant nito bilang bahagi ng isang inisyatiba na idinisenyo upang palakasin ang mga kakayahan sa pagtanggol ng mga kapitbahay na bansa. Nice. Samantala, dahil sa simpleng pagbati lamang ni Pangulong Marcos sa bagong Pangulo ng Taiwan kung saan ikinagalit ito ng China, abay humirit din ang Chinese Ambassador ng China sa bansa na si Boang Xilian. So our relations now stands at a crossroads as facing a choice of where to go from here. Ganyan Diba? Grabe, no? Larawan ni Chinese Ambassador Boang Xilian ang estado ngayon ng relasyon ng China at Pilipinas. Anya, kailangan umanong magdesisyon ng Pilipinas kung anong direksyon ang tatahakin ng ating bansa. Sinabi yan ng Chinese Ambassador sa isang event sa Makati kagabi. Nagkomento din siya sa pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Hindi raw nagustuhan ng China ang mensahe ni Pangulong Marcos. Labag daw kasi yon sa One China policy kung saan itinuturing ng isang probinsya ng China ang Taiwan. Iruin mo, no? Lahat, mga tol, ginigipit ng China itong ating bansa, mga tol. At kahit yung ambassador, mga tol, humihirit pa. Diba, imbis manahimik na lang. At pakupain niya ang tension, mga tol, dinadagdagan niya, no? Biruin mo, oh. Kailangan nyo mamili kung anong landas ang tatahakin ninyo, di ba? Mga tol, talaga namang medyo malakas ang kanilang puwersa at meron silang mga alas na kung tawagin nga, ang dami nilang pwedeng gawin sa atin, mga tol. Pero iba talaga yung pakikipag-ano nila, mga tol, pakikisama nila, no? Ibang-iba talaga sila mag-isip, mga tol. Imagine mo pati pagbate, no, pinagbabawal nila. Tulad nga ng sinabi ko nung nakaraang reaction video. Imagine nyo, mga tol, kung ngayon sumikat yung Meteor Garden kasi Taiwanese Taiwanese yun eh. Tapos sinusuportahan ng mga Pilipino, mga tol. Malamang galit na galit din sila doon, no? Bakit yung sinusuportahan yung palabas na yan? Di ba? Grabe. Bigay diin ni Boang Xilian, sensitibo ang issue sa Taiwan at ang tanging China lang ang dapat na humahawak nito. Okay. Kayo lang naman talaga ahawak niyan. Hindi naman nakikialam ang Pilipinas dyan. Bumati lang naman eh. That Philippine side was stay committed to the One China policy pursued by successful Philippine administrations since the establishment of diplomatic ties between China and the Philippines and respect China's internal affairs. Ang mga pahayag na yan ay ang dami nilang hanas dyan, no? Ang dami nilang sinasabi, respeto, igalang natin yung One China policy. Pero hindi nila ginagalang yung request natin na igalang naman ninyo yung soberanya ng Pilipinas, di ba? Ang hindi inyo, huwag nyo angkinin. Igalang naman ninyo yung UNCLOS, igalang ninyo yung international law, di ba? Igalang ninyo yung batas na nagsasabing ang mga islang nasasakop ng Pilipinas ay sa Pilipinas at yung mga isla na pasok sa 200 nautical miles ng Pilipinas o yung mga katubigan na pasok sa 200 nautical miles sa Pilipinas yan. Huwag kayong manghihimasok dyan, di ba? Yun lang naman eh. Kaso hindi nila maigalang yun. Ang gusto nila, kuha lang sila ng kuha pero hindi nila gusto magbigay. Binueltahan naman ni DND Secretary Gibo Teodoro. Anya, pang-iinsulto daw ito kay Pangulong Marcos pero hindi na daw siya nagulat dito lalo't inaasahan niya rin daw niya na isusulong ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang propaganda at maling impormasyon. Tama. Wala talaga tayo maaasahan dyan, mga tol. Hindi natin alam kung saan magwawakas o kung saan tutungo itong mga bagay na ganito, di ba? Hindi natin alam kung hanggang saan aabot. Pero sana kung gaano sila kagaling mag-demand ng respeto, kung gaano sila kagaling mag-demand, mga tol, di ba? Sana ganon din sila kagaling magbigay at ganon din sila kagaling rumespeto, mga tol. Tulad nga ng sinabi natin kanina, gusto nila igalang ng Pilipinas ang One China policy. Hindi naman natin binabastos yun. Wala nga tayong pakialam doon as in, di ba? Ang gusto lang naman ni PBBM batiin as a leader, sa leader, 'di ba, ng isang nanalong bansa. Tulad nga ng sinabi ko, 'di ba, kung ang magkaaway na politiko nga nagbabatian pagkatapos ng eleksyon eh. Ito, kapwa leader niya, babatiin niya lang, pinagbabawal ng China. Grabe, 'di ba? Hindi naman tayo nangingialam doon sa sigalot nila, 'di ba? Pero sila, mga tol, wala silang pakialam.
Kahit na yung ginagawa nilang pagpasok dito sa West Philippines Sea, labag sa UNCLOS, hindi nila ginagalang. Nakapirma sila doon, hindi nila ino-honor, 'di ba? Tapos meron tayong 2016 Arbitral Ruling Award, nanalo Pilipinas, talo sila, ayaw nilang kilalanin, ayaw nilang igalang, 'di ba? At yung international law, kapag meron tayong mga resupply mission, yung mga ginagawa nila, anti-collision, hinaharang nila tayo, hinahabol nila rito. Wala silang respeto tungkol diyan, mga tol. Kaya tingnan mo kabaliwan nitong mga to. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.